Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Mindanao, Visayas, Luzon. Welcome po dito sa ating programang Makialam. Makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Katotohanan, makialam. Dito pa rin po sa DZR 1026 SMNI Radio. Tayo po ay live na live nang napapanood sa ating official YouTube channel DZAR 1026 News. Kaya sa lahat po ng hindi pa nakakapag-subscribe, abay mag-subscribe na po kayo mga ka-partners para lagi kayong updated sa mga balita at impormasyon na dapat po ninyong malaman. Daily po yan ang ating posting mga ka-partners at ang ating mga live programs ng SMNI Radio. At syempre, binabati rin natin ang lahat po ng nasa mundo ng TikTok. Kaya sa lahat po nating makababayan sa TikTok, abay mag-tap na po kayo sa inyong mga screens, mag-share na rin po kayo para lagi kayong updated mga ka-partners at maabot po ang pinakamalayong lugar na kayang abutin ng internet. O ano kayang pinakamalayong lugar? Eh di po ba doon sa sa International Space Station? Yung ISS mga ka-partner, yung satellite po natin to, 'di ba minsan nakakapag-post sila. Ay, di ko lang alam kung sa kanila ba galing. Sila ba yung nagpo-post or pinapadala? Paano nila pinapadala dito sa O edi galing yan sa satellite, galing sa internet. Lahat pwede na ngayon mga ka-partner. Basta meron kayong mga gadgets, cellphone ba yan? Desktop, laptop, tablet, iPad at kung ano-ano pa ang inyong gadget. Basta meron po kayong browser, meron kayong internet. Abay, pwede nyo kaming hanapin. Ulitin lang natin mga ka-partner, tayo po ay live na sa YouTube, sa DZAR 1026 News. Maraming salamat pala sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik sa ating YouTube channel, sa lahat po ng mga nagpapakulay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa atin pong himpilan, sa atin pong YouTube channel. At syempre sa atin pong TikTok din. Ulitin lang natin, mag-tap na po kayo sa inyong mga screens mga ka-partners. The more you tap, the more chances of tappers. Ganun ba? Kaya mag-tap na kayo mga ka-partner. Ano pang iniintay nyo? Ano pang usap inyong gihulat? Okay, post nyo na ang inyong mga greetings dyan. Mamaya-maya, ibabasahin natin. Maaga tayo dahil walang mga ganap ngayon walang ganap dyan sa Senado. Tahimik. Mga ka-partner, muna tayo. Maaga yung ating live broadcast po mga ka-partners dito po sa ating palatuntunang Makialam. Ano ba inyong pinagkakaabalahan ngayon sa atong mga kaigsuon ng mga Bisaya diha? Maayong hapon kaninyong hurot unsa may atong mga panikay-sikay diha karon mga ka-partner unsa may atong gikabisihan karon. May plenary session pala ngayon. Tuloy-tuloy yung trabaho ng mga nasa gobyerno, yung iba naman maaga pong nag-leave. At iba pa po mga ka-partners. Sa atong mga kaigsuon ng Bisaya sa nagkadaiyang lugar sa tibuok kalibutan, mayong adlaw kaninyong tanan diha. Magandang araw mga kapatid natin na Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa ating mga kababayan sa ibayong dagat, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Ano ba ang inyong oras dyan? Abay, tuloy-tuloy ang ating public service program kahit na panahon po ng holiday mga kapartner. Pag-uusapan po natin mamaya, nasa kay Congressman Leviste. Yung listahan na matagal na niyang hinahanap. Ito po yung listahan ng yumaong si dating Undersecretary Maria Cabral po mga kapartner. Kung saan dito po meron pong mga pangalan, mga individual na sangkot dito po sa DPWH insertion. Ito po ay mula sa Kongreso, mula Kamara, mga kongresista, mga senador, sa executive, pati private, meron din. Mga proponent po mga kapartner. Ang tanong, kailan ilalabas yan? Sino ang mga yung mga pangalan dyan? Sino ang backer niyan? Mamaya pag-uusapan po natin yan mga kapartners Pero antayin ko muna itong inyo pong mga mensahe dyan mga kapartners sa ating mga kababayan. Mag-share na po kayo, mag-like at share sa ating pong live ngayon
dito sa TikTok, mag-post na rin po kayo ng inyo pong mga pagbati, mga greetings habang ako ay umiinom dito ng kape, ha? Kaya pinagpapawisan tayo sa loob ng aircon kasi masarap yung mainit na kape. Bueno, unahin muna natin ang mga greetings dito ng ating mga kababayan. Wala pa kasi dito sa YouTube, no? Sa YouTube, sa tawag nito. Sa TikTok mga ka-partners, kahit unahin muna natin itong mga viewers natin sa YouTube mga ka-partners dahil marami na rin po sila. And take note po mga ka-partner, maliban po sa ating live, nire-upload po natin yung ating mga videos on demand. Kaya kahit na ano po kayo, na-miss nyo po ang atin pong live, mahahanap nyo pa rin kami. Yung episode ng ating Makialam. Search nyo lang, Makialam po mga ka-partners. At mahahanap nyo na yung mga ano po, ang ating mga previews na mga broadcast po mga ka-partners. Bueno, umpisahan natin habang inaantay natin ang nandito sa TikTok. Wala pa kasi dito sa TikTok mamaya basahin natin kung meron na po mga ka-partners. Dito muna tayo sa atin pong official YouTube channel, DZAR 1026 News. Marami-rami dito. Marami ng mga nagko-komento po dito mga ka-partners. Pati yung sa mga previous din na mga videos po natin, sisikapin natin na mabasa po ang inyong mga komento. Dito muna tayo sa ating live. Mapagpalang hapon, Arcilia Zenea dyan po sa Hong Kong. Merry Christmas to all. Sabi niya, Merry Christmas to all. Merry Christmas din sa iyo dyan, ha? 3 days. Ilang araw na lang pala bago magpasko, ha? Ay nako, 3 araw na lang po mga kapartner. Ano pang inaantay ninyo, Ninong at Ninang? Wag na kayong magtago dyan. Pero hindi naman ibig sabihin mga kapartners, kung wala kayong pangregalo, doon na hihinto ang Pasko. Hindi naman po ganyan. It's the thought that counts. English. Si Janet Apawan, sabi niya, waiting guys, good afternoon. Manay, panoorin na natin ito. Si Lourdes naman, sabi niya dito, hello Admar, Merry Christmas sa lahat from Kuwait. Diyan po sa gitnang silangan, si Crescenciano Prado, maing hapon, Brother Admar, butihing Pastor Kibuloy, and to all staff of KOJC family, advance Merry Christmas, God bless us all. Lynn Marie ng Iloilo City, magandang hapon din sa iyo dyan. Ayan, Carl, David, ba't walang balita sa mga media na na-convict ulit si Franz Castro? Oo nga, bakit hindi hina-hype yun, ha? Baka matabunan kasi yung issue ng maayong hapon, Admar, watching from Hong Kong. Lynn Marie, advance Merry Christmas po sa lahat. Si Kamote 124, Merry Christmas, Admar, at sa buong staff ng DZR 1026. Maraming salamat. Good afternoon, watching from Pampanga, si Almon Garcia, 3424. Rene Mercurio, sabi niya, Admar, ako naniniwala na buhay pa yan si Cabral, pinatakas na para ligtas sa mga dawit, sila Tamba, Bangag at mga Butete. Watching from Al-Kubar, Kingdom of Saudi Arabia, si Eric Kimit, Mala Epstein Files lang. Lupit talaga mga animals. Christopher Roma Santa, sabi niya, Admar, Merry Christmas. Merry Christmas din sa iyo. Si Josie Morales, good afternoon, Admar, watching from Malaysia. Si Regner, shout out. Grabe naman to. Nanonood si Regner, shout out si Kuyang Ian Reyes. Si Lorena Lawas, mayong buntag, Admar. Dahan-dahan na mga kawatang namamatay, Admar. Susunod na yung iba, Admar. Kaunti na lang ang pag-iintay. Naku po. Parang wish granted ba yung wish ni Cara David. Good afternoon, Admar, watching from LA. Uy, nanonood sa atin sa LA, Lower Antipolo. Diyan po sa Rizal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabi din dito sa TikTok, sabi niya, Merry Christmas. Sana ba yun? Nawala yung message niya. Dami kasing nag-view dito. Sana ba yung Merry Christmas? Si Cynthia Torres, nanonood sa atin ngayon. Cynthia Torres, wala namang nilagay na lokasyon. Lagyan niyo po ng lokasyon mga ka-partners para at least alam ko po kung saan kayo nanonood sa mga sandaling ito, ha? Okay, habang pinaparami pa natin yung mga viewers, send na kayo ng inyo pong mga greetings. Sabi naman dito ni Modeson, morning. Morning pa ba dyan? Watching from Borneo. Merry Christmas sa lahat, ha?
Shout out Admar watching from Sweden. Sabi ni Lydia Moberg. Shout out Admar watching from Vancouver, Canada. Happy holidays. Sabi naman ni Mario Meres 42. Merry Christmas Admar at buong SMNI. God bless po from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Si ni Dano Casa watching from Dubai. Sabi naman dito ni Melody Babaran from TL Netherlands po. Maraming salamat sa mga nasa Netherlands ha. Shout out po from Belgium. Permi ko tanaw sa inyong program. Maraming salamat FR Prieto. Diha Bisaya diha sa Belgium. Si Amalia Iglesias, shout out po from Ramon Isabela. Okay, si Evangeline Esther Bauer. Happy watching from Australia. Okay, sige. Zai Pinoy in Norway. Norwegian po ang language dito sa Norway. Hello po sa inyo dyan sa Pinas. Ganun ba? Okay, better late than never. Sabi ni Lola Bingo of Denmark. Nagbibingo ka pa dyan sa Denmark. May bingo ba dyan? Ang sa akin, dapat lahat ng mga driver's license na kukuha mag-umpisa sa barangay kung saan na-register barangay para kikita ang barangay para pati mahuli na agad. Ano ba? Lalim ng hugot dito ni Jerry Monday. Si Marjorie Matsumoto ng Japan, maraming salamat sa panonood. Pa-shoutout sa mga anito sa Benguet. Nakipag-meet up daw si Yusek, ganun ba? Si Bian Capones, si ano pala yun? Allen Alumnos. Si Bian Capones, ano bang pinagkaiba sa nangyari kay Lapid? Babae kasi si ex-Yusek of the DPWH. Si Tess Ramirez, dapat magmuni-muni ka doon sa Burnham Park, Baguio City. Maganda naman doon kaysa sa dyan, doon sa Strawberry Farm sa La Trinidad, Benguet. Gusto niya makakita ng bangin Smells fishy. Ganun ba? Opinion lang po tungkol sa pagkamatay ni Yusek. Dapat itinakbo agad sa ospital para malaman ang sanhi ng pagkamatay. Di nga pinakita yung mukha, sabi ni Joman Lincoln. Okay, sige. Prince Kim Whitey, maraming salamat. Dalawa lang comments. Either tinulak siya sa bangin o nag-suicide yan. Sabi ni Ritis Vilv. Paano babasahin niya? Okay, maraming salamat. Dito naman tayo sa iba pa nating mga comments. Team replay po ba ulit? Si Emma De Castro ito. Binabasa natin yung ilan sa mga comments sa team replay ha. Irigalo na sana ang Pilipinas sa mga Pilipino. Hirap na. Oo, nasan pala ang Pilipinas? Rene Martinez, the taxes of Mindanaoans must be for their infrastructure because the national government is not concerned with them so they can develop the region. Sabi ni Rosaline na napa-Ingles. Si Norma Ayong, we support VP Sara daw. Maraming salamat po sa panonood. Watching from Viterbo, Italy. Buongiorno, Admar, Buon Natale. Ano ba Buon Natale? Tinale? Jolita Molina from Butuan City Accounting Office. Maing hapon sa nimo diha, ma'am. Si Jimmy Pelicano, maraming salamat. Si Marlene Wu, maraming salamat ha. Sa TikTok. Okay, nanonood sa atin yan. Merry Christmas, Admar. Sabi ni Jing Corpus, dito sa lugar ko, Canada, makapal ang snow at nasa minus 15 degrees pa lang kami. Si Alex Palmer Fabros. Okay, Marcela Asis, maraming salamat. Mas mura sa Vietnam mag-travel. Isa pa, nadismay ang traveler sa Pinas dahil sa korupsyon. Sabi na yan ni Higo297, si strong believer of the Holy Bible, ang sabi niya, this world is corrupt because this world run by a bunch of clowns and wolves but not for long. Ganun ba? Maraming salamat. Si Evelyn Gagante. Okay, sige. Nilo Sampaga, nakita sa pagkatao niya na walang galang at respeto kahit presidente ka nang bumisita ka sa lugar, dapat tinawag mo man lang na mamahala sa lungsod. Respeto lang. Mia Comillas, sige. Hi Admar, watching from California, si Nurse 24. Hilaw talaga. Sabi ni Just May 1226, watching replay from Houston, Texas, USA. Merry Christmas po everyone watching from Lebanon. Shout out Makialam watching from Vancouver, Canada. Hello Admar, good afternoon watching from Barrie, Ontario, Canada. Sabi ni Angie Arcebal. Si Jean Habitan, sabi niya watching from USA. Merry Christmas to all my family in Davao del Sur.
Watching from Germany, amigo. Okay, sabi yan ni Marlene Coleman. Aha, sino pa ba rito? Sabi ni Jason Kapispisan, good afternoon, Admar, watching from UAE, si Ray Illustrissimo. Hello, Sir Admar, good PM kay watching from Cebu. Oy, may hapon diha bay. Ug sa atong mga suking tigpaminaw diha sa Cebu. Si Esther Lapos Bakiran, daghang salamat. Good PM din sa iyo. From Pasig. Merry Christmas sa ating lahat, sabi ni Marieta Ortega. Arlene Martin, nanonood sa ating dyan sa South Korea. Merry Christmas to everyone. Omega Squad Temo, shout out sa Upsilon Alpha Beta Lokban Quezon Chapter. Okay. Si Diana Bangsoy Nunez, good afternoon, Admar, from Baguio City. Maraming salamat sa panunood. Okay, Admar, pa-shoutout po from Arlington, Texas. Christy Humabis, maraming salamat sa panonood. Vicente Pelingon ng Italia, maraming salamat. Merry Christmas sa mga hindi bangag watching from Florida. USA. Paano ba ito basahin? Good morning po, watching from Japan, sabi ni Jing Dandoy. Watching from Osaka, Japan. The Telma Taniguchi. Paano ba yung basahin? Pinalilisudan mo ako sa hirap. Watching from Kuwait, si Glorvy Lasco. Watching from Hong Kong naman, si Josefina Manhares. Merry Christmas to you all there at DZAR. Inday Lumen 7082. Maraming salamat. Watching from Lebanon naman, Merry Christmas daw, sabi ni Erlinda Serna. Good morning, beautiful morning, San Diego, California. Si paano ba ito basahin? Eniji Komabig. Watching from Israel. Happy holidays po sa lahat. Sabi ni Marisa Maris. Si Meryl naman, happy holidays 2025. Admar everyone, God bless. Okay, from Hong Kong, nanonood sa atin ngayon dyan sa Hong Kong. Merry Christmas, si Alena Muanya. Oy, sa lahat pa ng hindi pa kayo nakakapag dyan, subscribe, mag-subscribe na po kayo mga kapartners, ha. Okay, Merry Christmas din kay Allen Muanya. Good morning, nice to see your program. Fe Chavez, advance Merry Christmas, watching from Massachusetts. Di ba kanta yan? Massachusetts. Si Kiovi De Leon. Hi Admar, watching from Teresa Rizal. Carlito Orais, hello, good evening from Biliran Province. Merry Christmas to all. Shout out Admar from Saudi Arabia. Magandang hapon dyan from Netherlands, sabi ni Beb SC. Good afternoon from Canada, si Mateo Aguado. Greetings from Tawi-Tawi. Unknown. Ano yung pangalan niya? Admar, watching from Montreal. Merry Christmas po, SMNI Pips. Viana is watching, sabi ni Cecilia Mamon. Si ano pala yun? Melita Uy. Magandang hapon, Admar from New Zealand. Natividad, watching from Donsol, Sorsogon. Si Carol naman, sabi niya dito, good evening. Magabi siguro sa kanila. Ainday ba to? Watching from Florida, USA. Maraming salamat. Watching from Arizona, maligayang Pasko, SMNI, Florentina Cruz. Si Priscilla Salvador, hello Admar. Si Leticia Avergonzado, maraming salamat sa panonood. Okay. Sino pa ba dito? Si Flora Feliciano, Mary Lou Focahure, Snap Pals, watching from Kuwait. God bless SMNI. San Francisco, California. Si Pedro De Loyola. Edmonton, Alberta, Canada. Si Flor Manog. Okay. Shout out OFW sa Ireland, bus driver, si Toto Duterte Balahaw. Grabe ng pangalan, haba. Bonjour from Geneva, Switzerland. Rolaida Arcilia, ang cute po na, hindi ko baby yun. Dito ako sa Bataan. Okay, pamigay po ba yan? Okay. Taga Pluto ako, malakas ang signal dito, free internet forever. Sabi ni Pretty Bot. Oo. Arcilia Zinea, maraming salamat sa pakulay.
Okay. Bems Ingito, good day, Diha. Pinas Admar, watching here in Canada. KSA Jeddah. Okay, Kingdom of Saudi Arabia. Gamit pa rin sa pag-like ang aking 3310 Nokia Unli Internet. Okay, sige. May susunod pa kayang magpa-picture sa Cannon Road? Grabe naman. Marisa Benevista, Merry Christmas Admar, watching from Malaysia. Tiva Balao. Balao ba to? 7450, Merry Christmas po Admar. Blessed PM po, watching from Hong Kong. Okay, taga Cebu din ni si Ray. Okay, sino pa ba rito? Blessed afternoon Admar. At sa lahat ng viewers watching live from Sydney, si Linda Corla. O dyan sa Sydney, Australia. Maraming salamat po. Bisdak here from Singapore, si Brenda Lim, Ohio, sabi ni La Paz ng Japan. Good evening po. Kingdom of Saudi Arabia. Morning pa ngayon dyan, di ba? Late replay, team replay. Okay, sige. Okay, sino pa ba rito? Bago tayo tumuloy, congrats kay Pastor Kibuloy sa ginawad sa kanya. Mamaya may update tayo niyan. Sa bagong pagkilala po kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Bueno mga ka-partners, Aldab Main. Happy Monday afternoon. Merry Christmas. Tuloy-tuloy lang kayo mga ka-partner. Zai Pinoy in Norway. Admar, greetings from Norway. Bawasahin natin ang iba pa ninyong mga greetings po mga ka-partner. Samantala, alamin muna natin ang mga balitang dapat ninyong malaman dito sa... Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Hoy, may good news! At least man lang kung mabiyahe kayo papuntang na probinsya by land, meron pong good news mga kapartners. Hindi ko alam kung good news pa rin ba ito. Sa ilang beses natin, laging naririnig, may pagtaas ng singil sa oil products, gasolina, crudo mga kapartner. Hindi ko lang alam kung good news ba ito. Basta at least meron pong oil price rollback po mga kapartners na ipatutupad ang mga kumpanya ng langis at epektibo po ito bukas. Batay po sa abiso ng mga oil companies mga kapartner, bababa ng 80 sentimo, 80 centavos po ang gasolina, kada litro po ng gasolina. Okay? Habang sa diesel naman, medyo malaki-laki ito mga kapartner, piso at 30 sentimo. Okay, sa diesel po, piso at 30 sentimo, 1 peso and 30 centavos. Habang sa kerosene naman, 1 peso and 60 centavos. Ulitin lang natin, epektibo po bukas na ito mga kapartners, ang bawas presyo kada litro po ng diesel, 1 peso and 30 centavos at ng gasolina, 80 sentimo po ang ibababa. At kerosene naman ay piso at 6 na pong sentimo. So sa ating mga kababayan dyan, kung kayo gumagamit ng mga nabanggit na mga oil products, bukas na kayo magpapultang. Sayang din po mga kapartner. Kung ngayon kayo magpapapultang. Ina Baleras, hello Admar, watching habang nagre-ready sa simbang gabi. Taga saan ba? Si Gina Orbina, watching from Hong Kong. Samantala, dito pa tayo sa iba pang mga balita mga kapartner. Lalo na yung mga taga rito sa Luzon. Yung mga gumagamit po ng mga expressway. Para hindi po kayo maabala at tuloy-tuloy po ang inyong convenience na mararanasan, lalo na ngayong holiday rush. Convenience ba? Wala na bang traffic ngayon sa mga expressway? Maliban dyan sa mga toll gates na yan. Buti, wala namang mga pag-ulan ngayon, no? Pero meron pong panawagan ang Toll Regulatory Board o TRB sa mga motorista. Magpakabit na po kayo ng RFID para po sa inyong mga sasakyan. Lalo na ngayong panahon ng holiday rush. Para tuloy-tuloy po mga kapartners, di ba? Ayon kay Julius Corpus, tagapagsalita po ng TRB, ito ay upang mapabuti ang karanasan sa inyo pong pagbiyahe sa mga motorista na gumagamit po ng mga expressway ngayon pong holiday season. Ginawa po ang palalang ito ng TRB alinsunod na rin sa kanilang One RFID All Tollways Initiative kung saan iisang RFID ang gagamitin para sa lahat ng mga expressway dito sa Luzon.
So magpakabit na po kayo mga kapartner kung ano po yung RFID po ninyo, punta po kayo sa pinakamalapit ninyo na provider kasi pwede nyo nang gamitin yan anywhere sa mga expressway po natin. Isang ano na lang po, isang tawag nito, isang RFID na lang po yung gagamitin para tuloy-tuloy kasi pag merong load po yung RFID ninyo, hindi na kayo yung smooth po, no? Kasi pagdating po kasi sa mga toll gates na yan, kagaya sa yung ibang bansa, meron pa rin ditap pa rin sila Meron ding cashless na, no? Nakaload na sa RFID po mga kapartner. Yung iba, pwede naman yung online payment, yung cashless payment na GCash pero magtatap-tap pa kasi kayo nun. Mga QR code. Pero pag RFID kasi, kung may load na yan, dire-diretso na kayo. Tataas na lang po yung beam, yung barrier po mga kapartners. Tuloy-tuloy na. No? Ang sabi naman ng iba, paano naman yung yung minsanan lang duman? Wala tayong magagawa. Kung minsanan lang kayo, minsan doon na kayo nagpapaload pag dadaan na kayo, gagamit na po kayo ng expressway, no? So kung kayo po ay luluwas dito sa Manila, magpaano na kayo, magpa-load na kayo, magpakabit na po kayo ng RFID para tuloy-tuloy at smooth po ang inyo pong mga biyahe mga kapartner. Samantala, nanonood sa atin ngayon si Donna Cabral dyan po sa Morocco. Si Brigida Howell ng US, United Samar. Dito ako sa Bataan pero taga Samar po ako, ganun po. Pansamantala mo nang ititigil ang pag-i-issue po ng mga concessionary beep card sa mga istasyon ng tren simula ngayong araw, December 22 hanggang sa January 2, 2026. Batay po ito sa anunsyo ng beep at ayon sa kanila, ito ay para bigyan ng system maintenance at upkeep ngayong holiday season. Dahil dito, pansamantalang ihihinto ang operasyon ng concessionary cards issuance program sa lahat po ng mga istasyon ng LRT Line 1, Line 2 at MRT Line 3. Muli namang magpapatuloy ang pag-i-issue ng beep card sa January 5, 2026. Sa ilalim po ng CCIP, otomatikong nakakakuha ng 50% discount sa pamasahe ng tren ang mga kwalipikadong pasahero. Sino-sino po ang mga ito? Mga senior citizens, mga estudyante at mga persons with disabilities gamit ang tap-in, tap-out system. 4 na taon ang bisa ng cards mula sa date of issuance, habang ang mga estudyante naman kailangang mag-renew tuwing bagong school year. Para sa mga mag-a-apply ng CCIP, kailangan lamang dumaan sa proseso tulad po ng pagpapakita ng valid ID, dumaan sa encoding and image capturing, lumagda sa acknowledgement form, magbayad ng 30 piso at antayin ang printing ng kanilang mga card. Samantala, ang Philippine Coast Guard po natin mga kapartner, nakapagtala na po ng at least 77,000 plus outbound at mahigit 73,000 inbound na pasahero sa lahat po ng mga pantalan sa bansa kahapon, December 21. At upang matiyak ang ligtas at maayos na paglalakbay, sinusuri po ng PCG or meron na po silang at least nasuri na halos 6 na mga barko, mahigit o almost 1,000 mga motor bangka mula sa 16 na distrito sa buong bansa. Ito ay bilang bahagi ng pag-anda sa mataas na volume ng biyahero ngayong Pasko. Ayon sa PCG, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng kanilang Oplan Biyaheng Ayos 2025, Pasko 2025 na naglalayong maprotektahan ng mga pasahero at maiwasan ng anumang aksidente, aberya o sa mga pantalan sa kasagsagan ng holiday rush. Pinanatili rin ang mataas na alerto sa lahat ng distrito, estasyon at substation mula December 20 hanggang Enero 4 po mga kapartners. Ang role po kasi ng mga PCG ay i-check talaga, no? Kung ano lang yung nakalagay sa manifesto, dapat yun lang talaga yung mga pasahero at titiyakin na maiwasan po yung overloading sa mga pantalan po mga kapartners. At kung ito ba'y safe sa inyo pong paglalayag, dahil inaasahan po yung pagdagsa, milyon-milyon po. Marami pa rin pong tumatangkilik sa mga barko po mga kapartner. No, na una, mas mura kasi ito o di kaya ito lang yung access, no, para makapunta sa kanilang mga probinsya. Wala pong airport sa kanila.
no? So sa pamamagitan pa rin po ng barko o di kaya ay nagtitipid sila na imbis na eroplano sila yung matitipid nila sa pagbiyahe gamit ang eroplano pampasalubong na lang, dagdag pampasalubong. Mga ilang araw ba yan pag kayo po ay biyahing Visayas at Mindanao? 2-3 araw, ganyan mga kapartner. No? So, mas makatitipid sila, mas malaki-laki yung kanilang pasalubong pamasko sa kanilang mga inaanak. Wag lang magtago, ha? O di kayo ipaliwanag sa inaanak, wala pa si Ninong, wala pang excess. Samantala, ang PNP, Pambansang Pulisya naman, ngayong Kapaskuhan ay naka-alerto na rin at mahigit 100,000 pulis po ang ipakakalat sa buong bansa. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., iniutos niya ang pagpapalakas ng seguridad at pagtaas ng presensya ng pulisya sa mga pantalan, terminal at iba pang mga transport hubs habang milyong-milyong mga Pilipino naman ang pauwi sa kanilang probinsya. Inihayag ni Nartates na mahigpit na pinaplano ng mga lokal na pulis ang kanilang deployment upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero at maayos na daloy po ng trapiko. Mahigit 100,000 mga pulis ang ipakakalat sa buong bansa sa panahon po ng Kapaskuhan at Bagong Taon para bantayan ang mga transport terminal, pangunahing kalsada, business district at residential area. Nanawagan naman si Nartates sa publiko na sumunod sa mga traffic or travel rules, makipagtulungan sa otoridad at agad i-report ang anumang peace and order concern. So yan po mga kapartner, ha. Kung meron po kayong mga kahina-hinala sa inyo pong paligid, lalo na ngayon kung na sila, kung tawag nito, kung panahon ng Kapaskuhan po kasi mga kapartner, panahon na may pera ang tao. May 13th month pay, meron din po yung bonus, nakatanggap ng regalo, nakatanggap ng ampaw. So alam nila na maraming pera ang tao ngayon. So peak season din ngayon ng mga magnanakaw, mga scammer po, mga kapartners, para makapanloko. So mag-ingat po talaga kayo, ha. Sa panahon ngayon, meron kang cash or cashless man yan, ang mga scammer, mga manluloko po ay kahit saan po nandun mga kapartner. Mag-ingat po sa inyong physical kung meron kayong cash dyan, malaban na sa mga mandurukot. Kung ano-ano pa, 'di ba? Sasabihin mo, para walang mandurukot, mag-ano na lang ako, cashless na lang ako. Mag-iwas din po kayo sa pagpipindot ng mga link at kung ano-ano pang mga pinipindot yung link na yan. May cashless ka nga, tapos yung cellphone mo nakabuyang-yang, wala tayong magagawa. Ang ating pong pinalalahanan ng mga law-abiding citizen sa panahon ni PRRD, ang mga pinaalalahanan yung mga kawatan at mga kriminal na huling Pasko na nila ito. Ngayon, balik tayo sa basic mga kapartner ng pinalalahanan natin yung ating mga kababayan. Cashless kayo, di ba? Wala kayong dalang wallet, walang lamang pera ang inyong mga bag. Pero ang cellphone nyo naman, kahit saan nyo naman pinaglalagay, pag nanakaw yan, edi wala din kayong application. So mag-ingat pa rin po yan kayo dyan mga kapartners, ha? Kasi sa panahon ngayon, marami pa rin po ang mga manluloko, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Si Zai Pinoy in Norway, 3 days na lang Pasko na. Sabi ni Alexa, hello Admar, hello Karen. Brigada Howell, Brigida pala. Maraming salamat, ha. Donna Cabral ng Morocco, maraming salamat sa panonood. Ganon din kay Jemski Channel. Watching from US, maraming salamat. Si Don nanonood sa atin ngayon dyan po sa Estados Unidos. Samantala, good news naman para sa mga guro, mga nagtatrabaho po sa mga paaralan, public schools at sa DepEd po mga kapartners, dahil sinimulan na ng DepEd ang pamamahagi ng kanilang year-end incentive sa halos 1 milyong mga empleyado. Saklaw po ng insentibo ang Service Recognition Incentive, Productivity Enhancement Incentive, CNA Incentive para sa mga kwalipikadong non-teaching personnel at gratuity pay para sa mga contract-based workers. Makatatanggap ang mga guro at non-teaching personnel ng 20,000 piso, 20,000 pesos na SRI at 5,000 piso na PEI.
may karagdagang 10,000 piso namang CNA incentive ang mga non-teaching staff, habang hanggang 7,000 piso naman ang gratuity pay ng mga contract of service at job order workers. Depende sa haba ng serbisyo. Ayon po sa DepEd, paunti-unting ilalabas ang SRI simula ngayong Disyembre na may paunang halaga na hindi bababa sa 10,000 piso kada empleyado. So maraming pera, marami ba talaga ang pera ni teacher ngayon? Compensating naman po yan dahil nga po dito sa sakripisyo po nila. Ang kanilang pagiging guro ay hindi lamang po sa mga paaralan. Tama po ba? Guro pa rin po sila kahit pagdating nila sa bahay kasi kailangan nilang gumawa ng lesson plan mga kapartner the next day. Kailangan nilang gumawa ng iba't ibang mag-iisip sila ano bang magandang aktibidad para mas madaling matuto yung mga estudyante. Kasi syempre, meron din yan silang pinapangalagaan. Kung meron silang mga estudyante na medyo alanganin yung resulta ng kanilang edukasyon, syempre, malulungkot din kasi ikaw yung guro, ikaw yung teacher. Tapos mayroong hindi nakaintindi. So talagang hamon yan every day. Every year ng ating mga guro na wala naman sigurong mga guro na nag-aasam na bagsak yung kanila mga estudyante. No? Kaya't gagawa yan sila ng paraan para paano ba maituro ang lahat ng dapat na matutunan ng mga estudyante. Kaya kahit na nasa bahay na sila, panahon sana ng pagpapahinga, kasama ang buong pamilya, naghahanda pa yan sila. Guro pa rin po sila mga kapartner. Ang kanilang pagiging parents, no, pagiging magulang, naghihinto pag nasa school na sila, nagiging guro na sila doon. Or at the same time, siguro nagiging magulang sa marami, hindi lang sa kanilang anak. Pero pagiging guro, dala-dala pa rin yan nila kahit na nasa bahay po. So compensating lang talaga na mayroong mga additional na mga benefits yung atin pong mga guro. Kasi di ba naalala din natin, merong panahon na nagkakaroon ng break ang mga guro. Pero kahit break, meron pa rin silang seminar. Oo, hindi pa rin break kasi gagamit pa rin sila ng mga brain cells during po sa kanilang break. Kaya kung di ako nagkakamali, parang first time ata sa panahon ni dating Secretary ng Education, Vice President Sara Duterte, na talagang buong buwan ba yun? Na talagang break nila. Wala silang ibang iisipin. Kasi noon, pag nag-break pero may seminar pa rin. O hindi pa rin break kasi yung break talaga at least medyo mababawasan yung stress mo. Kasi biruin mo, iba-iba yung mga karakteristik ng iyong mga estudyante. May mga mababait, may mga makukulit, may mga makukulit at may mga makukulit. Oo, iba-iba po yan mga kapartner. Hindi po yan same. Okay lang kung makatiming ka talaga. Which is bihira na puro mga talaga, no? Walang makukulit. Meron talaga. Lalo na kapag nasa elementary. Ganun din sa high school. Meron din. Iba-iba po yan. Kaya hindi po basta-basta ang trabaho po ng mga guro. So, okay lang itong kanila pong hakbang na ito na dagdag benepisyo para sa ating mga modern heroes po mga kapartner. Samantala sa iba pang balita dito, ipinag-utos po ng Court of Appeals ang pagtanggal sa listahan ng terorismo ang kapatid ni dating Negros Oriental 3rd District Representative o Congressman Arnie Teves. Sa isang 45 pahinang desisyon na may petsang December 18, pinayagan ng Appellate Court ang hiling ni Henry Pride Teves para sa certiorari na pinapawalang bisa ang kanyang pagkakasama sa ilalim po ng kontrobersyal na Anti-Terrorism Act. Dahil dito ay pinag-utos ng CA ang pag-unfreeze ng mga ari-arian ni Teves na dati ring kongresista ng Negros Oriental. Matatandaan noong July 26, 2023 nang isinama ng Anti-Terrorism Council sina Arnie at Henry Teves at 11 iba pa bilang mga terorista sa umano'y paglabag sa Anti-Terrorism Act. Kaugnay ito sa umano'y pagkakasangkot niya sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo noong March 3, 2023 na nauwi sa pagkakaresto ng kanyang kapatid. Dagdag ng CA na bigong patunayan ng Anti-Terrorism Council at Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang probable cause para masama si Henry Teves bilang terorista.
Eto na ang NTF-ELCAC. Tagumpay para sa mga indigenous people, IP at mga katutubo at iba pang katutubong pamayanan ang naging desisyon po ng korte sa tinaguriang Talaingod 13 na kinabibilangan ni na dating Bayan Muna Representative sa Turo Campo, dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, ang hatol ay ibinatay sa paglabag sa Republic Act No. 7610 o Batas Laban sa Child Abuse o Pang-aabuso at pagsasamantala sa mga bata at hindi umano pag-atake sa aktivismo o advokasya. Dagdag pa ng NTF-ELCAC, dumaan ang kaso sa kumpletong due process mula Regional Trial Court o RTC hanggang Court of Appeals at binigyang diin na walang kinalaman ang task force sa naging desisyon ng hudikatura. Ayon pa sa kanila, ang paggalang sa batas sa mga korte at ang pananagutan sa paglalagay ng mga bata sa panganib ay mahalagang pundasyon ng kapayapaan at demokrasya. Naway maging lesson ito dito sa kanila na no one is above the law, mga kapartner, no? So talagang malaking perwisyo talaga yung mga ganyan, no? Lalo na sa mga kabataan. Naaagapan po yung magandang future ng ating mga kabataan dahil po sa mga ganitong klaseng ng mga individual. Maraming salamat pala Tiva Balaw sa pakulay, no? So ganun po, mga kapartner. At sa mga magulang din po, talagang alagaan nyo po at laging kausapin ang inyong mga anak. Ituruan po sila sa mga tamang desisyon, lalo na sa panahon ngayon, mga kapartner. Baka samantalahin ang pagiging emosyonal ng inyong mga anak. No, nako, baka gigising kayo, nasa bundok na ang inyong mga anak, na-recruit na. Nako po. Samantala sa iba pang mga balita, mga kapartner, tiniyak po ni Senador Sherwin Gatchalian, ang chairman po ng Senate Finance Committee, na mahigpit ang safeguards sa 6.793 trillion pesos na national budget para sa 2026 na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee. May matitibay itong mekanismo para sa transparency, traceability at oversight or citizens oversight. Ayon pa kay Senador Gatchalian, masusing binantayan ng mga kontrobersyal na probisyon kabilang ang budget ng Department of Public Works and Highways at Department of Agriculture, ganun din ang DOH. Sinigurado rin ang walang political patronage sa pamamahagi ng social programs tulad ng MAE, FIP, upang hindi mapolitik ang tulong sa mamamayan. Pinaliwanag din ni Gatchalian na tumagal ang bicameral reconciliation sa pagitan ng Senado ng House of Representatives dahil matindi ang pagsusuri sa overpricing tulad na lamang na sa binabawing budget ng DPWH. Nanawagan ng senador sa publiko na subaybayan ang pagpapatupad ng budget upang matiyak ang pananagutan at maiwasan ng katiwalian. Doon na lang tayo sa implementation po, mga kapartner. Kasi ito nga ganitong klase ng statement na sinisiguro, tinitiyak namin na hindi makukurap yung pera ng taong bayan, lumang tugtugin na yan. Mayat man, naririnig pa rin natin yung issue ng korupsyon. Oo, doon na lang tayo sa implementation, which is dapat maramdaman ng ating mga kababayan ang tunay na serbisyo mula sa publiko na galing din naman sa kanila, galing din sa taong bayan, ang pera na ginagastos po, mga kapartner. No, tiyakin lang na talagang hindi ito mapunta sa maling bulsa. Bakit ba mapupunta sa maling bulsa kung ginagastos ito ng tama? Oo, maling bangko rin. Oo, yung iba naman, hindi naman ibinabangko nila yung kanilang pera. Pwede naman nilang cash nakatago sa vault, nakatago sa maleta. Cecilia Apolis, nanonood sa atin ngayon sa Viterbo, Italy. Buongiorno, Admar, Buon Natale. Ano ba yung ibig sabihin? Buon Natale a tutti. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan. Okay, sige. Samantala, sa iba pong mga balita, mga kapartners, pinag-aaralan naman ng DOH, Department of Health, ang pagpapalawak ng zero balance billing sa mga semi-private room para sa mga barangay health workers.
Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, layunin nito na pasalamatan ang mga BHW sa kanilang dedikasyon sa pagpapatupad ng health programs ng komunidad. Yung iba pa namang mga health workers, hindi talaga minsan related sa health yung kanilang mga kurso. Minsan experience o di kaya kulang ng tao sa barangay, tuturuan lang sila, isasa ilalim sa seminar. Dagdag pa ng opisyal, bibigyan ng kaunting pribilehiyo ang mga BHW sa pamamagitan ng libreng admission sa semi-private accommodation bilang pagkilala sa kanilang serbisyo sa ilalim ng kasalukuyang zero balance billing. Libre ang serbisyong medikal. Okay, may tumawag kasi tayo dito. Oo. Sige, tuloy-tuloy pa rin yung ating pagbabalita po mga kapartners. Eto! May panukalang batas po para sa mandatory West Philippine Sea Education. Inihain po sa Senado ang panukalang batas para sa mandatory West Philippine Sea Education. Ang West Philippine Sea Education Act o Senate Bill number 1625 na ni Senador Erwin Tulfo ay naglalayong gawing obligasyon ang pagtuturo sa mga paaralan ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nakasaad sa panukala ang mandatory curriculum na basic at higher education na tatalakay sa kasaysayan, batas, geopolitical aspects ng West Philippine Sea kasabay ng standardized learning materials at training para sa mga guro. Layunin nito na palakasin ang kaalaman ng bawat Pilipino at ihanda ang mamamayan sa aktibong pagtatanggol sa teritoryo. Ayon kay Tulfo, ang panukala ay tugon sa mga insidente ng pananakit sa mga mangingisdang Pilipino sa Escoda Shoal. Kasama rin sa plano ang public awareness campaign at research initiatives upang mas mapalalim ang pag-unawa ng publiko sa maritime rights ng bansa. Challenge din, paano yan ipapaliwanag? Saan ba yan ituturo? Sa mga high school? Sa college ba? Sino ang magtuturo? No? Direct lang ba na kasi ang alam natin din dyan, hindi rin yan pinag-aralan sa college pag ikay magte-take ng education. O paano nila yung tamang termino kasi hindi rin basta-basta yan. Madali lang sabihin na ituro pero paano ito maipaliwanag ng husto na hindi ma-misinform yung mga estudyante, mga kabataan. Samantala, yung labi po ng OFW na nasawi sa malagim na sunog sa Hong Kong na iuwi na po sa Pilipinas. Ito po ay si Marian Esteban, nag-iisang OFW na nasawi sa maligim na sunog sa Wang Fuk Court sa Taipo, Hong Kong noong November 26. Agad na inasikaso ang pagdating ng kanyang mga labi sa pangunguna ni Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan at Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak upang masiguro ang maayos na proseso at tulong para sa kanyang pamilya. Nagpaabot din ng OWA ng pakikiramay at tiniyak na kasama ng ahensya at ng sambayan ng Pilipino ang pamilya sa kanilang pagluluksa. Ayon sa mga ulat, umabot sa mahigit 43 oras ang sunog na sumira po sa karamihan ng mga residential blocks at ikinamatay ng nasa mahigit 160 katao. Bon Natale means Merry Christmas, Atute means to all. Ganun na ba? Bon Natale, Atute. Bon Natale para yun. Magandang umaga, Admar, sabi ni Lina Aboga. Maria Teresa Sanchez, Admar, watching from Alcobar, Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat sa panonood. Samantala, sa iba pang balita mga kapartner, si Mayor Vico Soto, binalaan po ang publiko tungkol po sa propaganda raw ng mga diskaya, mag-asawang diskaya
Sinalungat ni Pasig City Mayor Vico Soto ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na itinuturing ang kanilang sarili bilang small fish o biktima lamang sa multibilyong pisong flood control projects ng DPWH. Sa inilabas nitong video sa kanyang official Facebook page, iginiit niyang hindi sila ordinaryong kontraktor kundi mga tagapagsimula ng anomalya. Batay anya sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, mahigit 180 billion pesos ang pumasok sa mga bank accounts na konektado sa 4 lamang sa kanilang siyam na kumpanya at marami pang mga assets at kumpanya ang kasulukuyang iniimbestigahan simula ata ito noong 2016. Ibinunyag din ni Soto ang paggamit ng mag-asawang Diskaya sa kanilang mga anak sa pamamahala ng mga kumpanya at patuloy na pananakot sa mga dati nilang empleyado na maaring magpatunay laban sa kanila. Samantala, sa kasalukuyan ng nakadetine si Sara Diskaya sa Lapu-Lapu City. Sa iba nating mga balita mga kapartner, sinabi po ni Secretary Junvic Remulla na kay dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral nga ang katawang natagpoang puno ng mga injury matapos mahulog sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba Benguet noong nakaraang Huwebes. Ayon po kay Remulla, batay sa resulta ng isinagawang otopsiya sa bangkay, walang palatandaan daw na may foul play at ang sanhi ng kamatayan ay blunt force trauma. Nagkatugmaan niya ang fingerprint comparison. Wala ring sugat mula sa baril o saksak at walang marka ng tali. Nagtamuan niya ito ng mga bali sa kanyang bahagi o sa kanang bahagi ng kanyang mukha, pinsala sa likod ng ulo, mga tadyang na tumagos sa mga internal organs at nabali rin ang binti. Inaasahan din ang paglabas na opisyal na kopya ng DNA report. Ang otopsiya ay sinagawa ng forensic team ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region Biyernes ng madaling araw sa Cordillera Serenity Memorial sa Quezon, sa Baguio City. Sinaksihan umano ng asawa ni Cabral ang procedure. Una nang tumanggi ang kapamilya ni Cabral, ngunit pumayag din sa huli para doon sa pagsasailalim sa autopsy. Si Cabral ay una nang isinangkot sa maanumalyang flood control projects. Marami pa rin po yung mga may agam-agam nga dito po sa pangyayari, no? And meron pang isang doktor talagang nagulat siya dahil sa bilis po, no, ng resulta, no, ng pag-iimbestiga kung ito ba ay si DPWH Undersecretary Cabral. Marami din po ang mga katanungan, 'di ba? Kung bakit gusto na agad nila makuha yung cellphone, yung pag-iimbestiga ukol din dito kahit na walang kaso. Maraming mga lumilitaw po na mga issue din kasi mga kapartner. Maraming hindi na agtutugma. Meron kasi mga report na walang tama sa ulo. Yung report naman ni Remulla, merong tama sa ulo. Bakit mabilis ang paglabas dito sa resulta ng autopsy po mga kapartners? No, marami po ang agam-agam, no. Siguro sa DNA naman pag mga ganitong may mga agam-agam, mas maigi siguro merong third party. Lalo na doon sa pag-DNA po mga kapartners para mawala yung agam-agam. Di rin natin maiwasan na magkaroon ng agam-agam itong issue po na ito kasi meron kasing isa na ring case na tinago po ang kanyang sa pamamagitan ng pagpeke ng kanyang kamatayan. Meron yun yung nasangkot sa textbook scam. Pineke niya po ang kanyang pagkamatay at tumagal din ng mahabang panahon bago na diskubre. Ito pa naman si Cabral ay nasasangkot nga po dito sa maanumalyang flood control projects. Kaya nga po iniisip ng iba na baka hindi siya yun. Para itago lang. Kasi meron nga mga issue at grabe din na
Grabe din ang mga isyong patungkol sa kanya. Ang sabi ko makalat kasi sa balita na kesyo baka itinago lang yan kasi maraming mga maisasangkot siya. Baka sinadya, may foul play yan. May mga ganun. Possible din na baka patiwakal yan. Maraming mga issue po na hindi pa naghahanap ng kasagutan yung ating mga kababayan po ukol dito yan mga kapartner. Parang kagaya ni Lina Aboga, sabi niya, buhay yan sir. Meron ding sinasabi rito yung iba. Dapat wag lulubayan ang mga korap sa flood control. Pinatay o tinago nila si Cabral, sabi ni Esther dito. Maraming hindi naniniwala. Paano ba kaya mawawala yung agam-agam ng ating mga kababayan? Palatandaan ito, parang wala na ba tiwala sila sa gobyernong ito? Ako po, mahirap po yan. Samantala, sa iba pang balita mga kapartner, may kaugnayan pa rin dito kay Cabral. Tinututukan ngayon ng pambansang pulisya, Philippine National Police, ang pagsusuri at pagsecure ng mga ebidensya kaugnay sa pagkamatay ng dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa Benguet. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang driver ni Cabral na huling naghatid sa kanya sa Quezon Road, Tuba, Benguet ay kasulukuyang ini-interrogate upang malinawan ang mga detalye ng insidente. Pinaigting din ng PNP ang monitoring at supervision ng lokal na unit ng pulisya upang matiyak na walang ebidensya ang makaligtaan. Kasabay nito, nakikipag-ugnayan din ng PNP sa NBI, Independent Commission for Infrastructure at iba pang ahensya upang makuha at maprotektahan at masecure ang mga ebidensya, lalo na kaugnay sa kasong anomalya po sa flood control projects. Isa pa yon, yung pahayag po ng driver, ano ba talaga ang real score niyan? Kasi merong panayam sa kanya, ano ba ang greatest fear? Kinatatakutan. Sabi niya, heights. Nakita naman natin, bakit nandoon siya sa taas ng bangin? Hindi siya takot sa heights. So, mga ganun na mga circumstansya po mga kapartners, nagdadala po ng maraming mga katanungan after nitong pangyayari po kay Cabral. Sabi naman dito, Ate Mills, ngayon lang ako nakarinig na mismo asawa niya ayaw ipa-autopsy ang asawa, alam na tinakot nga yan. Yung una daw, ayaw. Kasi nanindigan sila na asawa daw niya yun. Tapos kalaunan daw, pumayag. Sabi ni Roda, wala nang tiwala talaga dahil ang sinungaling ay binayaran ng kawatan. Naku po. Si Congressman Erice naman ay nagbabala. Congressman Egay Erice sa Caloocan sa mga kawani ng Department of Public Works and Highways o DPWH na may alam sa kontrobersyal na anomalya sa flood control projects. Ayon sa kanya, delikado ang buhay ng sino mang hindi magsasabi ng totoo, lalo na matapos ang misteryosong pagkamatay ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ani Erice, posibleng nakipag-ugnayan si Cabral kay dating DPWH Secretary Manuel Bunuan bago siya pumanaw, ngunit wala na si Bunuan sa bansa. Dahil dito, nanawagan si Erice sa mga nakakaalam ng impormasyon sa DPWH na ilahan ang katotohanan bilang pangunahing proteksyon sa kanilang seguridad. Dagdag pa niya, maghahain siya ng resolusyon sa Kamara para magsagawa ng opisyal na investigasyon hinggil nga sa pagkamatay ni Cabral at sa umano'y partisipasyon niya sa mga anomalya sa flood control projects. Kamusta na kayo si Bunuan? Kawin na ba yon si Bunuan, mga kapartner? Naku po. Good afternoon, Admar. Merry Christmas from Singapore with love, sabi ni Ismailita Arzadon. Dito na tayo sa ating main topic, mga kapartner. Na sinasabing yung mga file ni DPWH, dating DPWH Undersecretary Cabral, ay naglalaman po kung sino po yung mga proponent, sino yung mga nagpa-insert ng iba't ibang mga proyekto, at sinasabi po mga kapartners na ito po ay
ito po ay mga mga tawag nito. Ito ay involved. Ang mga involved daw dito ay mga kongresista, mga senador, meron din sa executive at meron din po sa pati sa private sector po mga kapartner ay meron din, no? Kaya ito babasahin natin itong naging post ni Congressman Leandro Leviste po mga kapartner. Basahin lang natin, okay? Pwede na ba natin na maipakita? Okay. Ayan, pwede rin yung yung kanyang quote card mismo. Ayan, okay. Ayan ba yun? Walang Tagalog? Akala ko may Tagalog na quote niya. Dito po sa kanyang pahayag mga kapartner, yung Tagalog na lang. Kasi may English niyan, mayroon ding Tagalog na layout. Okay, sabi niya rito, and I quote, "Ibinigay sa akin ni DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang files ng mga listahan ng mga proponent ng DPWH insertions sa buong bansa noong Setyembre 4. Okay, September 4. Nakuha daw ni Congressman Leandro Leviste yung listahan. Ito yung nababanggit na galing daw sa computer ba? Ni Undersecretary Cabral. Matapos sabihin ni Secretary Vince Dizon sa kanya sa telepono na ibigay ang mga ito sa akin alinsunod sa prinsipyo ng transparency. Mula noon, marami ang humiling na isapubliko ang files ng yumaong si dating DPWH Undersecretary Cabral. Hihintayin ko ang posisyon ng DPWH kung isa sa publiko nila ito. Bakit hindi pa isinasa publiko yan? Akala ko ba more tayo sa transparency at public records yan? Ay di po ba? Kasi yan sinasabing mga proyekto ng gobyerno po mga kapartner. Meron lang listahan yung parang kagaya ng inilabas ni Congressman Zaldico kung sino yung nasa likod ng mga insertions. Baka ganito rin siguro yun. Ano pang sabi dito? Mula noon, okay, tapos na pala to. Maaari ko ring ilabas ang mga insertions ng mga proponent kung pahihintulutan ako sa Kongreso. Gaya ng ginawa ko noong Nobyembre 19. Samantala, ipinakita ko ang file sa ICI noong November 18 at 19 at sa Ombudsman noong November 26. So may kopya na pala nito mga kapartner ay ICI at Ombudsman na nagsabing makatutulong ang file sa kanilang investigasyon. Bilang konteksto, humihingi na ako ng datos tungkol sa budget ng bawat distrito ng Kongreso mula pa noong Mayo. Nakipagpulong ako kay Undersecretary Cabral sa kanyang opisina noong June 11. At sumulat ako sa DPWH upang mag-follow up noong August 11. Nang maghain siya ng kanyang courtesy resignation na bahala ako na baka mawala ang files. Kaya, nagtakda ako ng pulong sa kanyang opisina sa pamamagitan ni Director Alex Bote noong September 4. Nais kong pasalamatan si Secretary Vince na nagsimula ng kanyang panunungkulan noong September 1 at nakuha ko ang files dahil sa kanyang pagtataguyod ng transparency.
ang paglalabas ng files ay magkakaroon ng malawakang mga epekto. Nakatala sa mga ito ang mga proponent. Sino ba yung backer niyan? Sino ba ang nag-push through? Sino ba ang nagpasingit niyan? At iba pang mga proyekto, proponent ng flood control at iba pang mga proyekto ng DPWH sa buong gobyerno. Hindi lamang mga kongresista at senador, kundi pati mga opisyal mula sa ehekutibo. Sa executive, kasama yung sa executive mga kapartner. Meron din, kabilang din yung mga ang sinabi niya rito ha, kabilang ang mga. Ang napangalanan lang na kalihim ay si Bunuan, di ba? Meron pa ba? Meron pa bang ibang mga kalihim na napangalanan? Itong past, wala no? Kabilang daw, sa ekotibo, kabilang ang mga kalihim at undersecretary sa labas ng DPWH. So aside sa DPWH at mga opisyal dito, meron din palang mga proponent sa mga insertions sa iba't ibang mga proyekto ng DPWH. At pati na rin ang mga pribadong individual. Napaka makapangyarihan naman ito. Pati private individual ay kasama. Upang hindi makompromiso ang aking trabaho sa Kongreso, mas mainam kung ang DPWH mismo ang magsapubliko nito. Dahil sa mga pangyayari kamakailan, dapat matiyak na ligtas ang mga tauhan ng DPWH na may kopya ng files na ito at mapreserba ang lahat ng naturang files, mga kapartner. Kaya siguro itong merong isinusulong ang grupo po ng mga mambabatas sa Kamara na maglunsad ng investigasyon sa biglaang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral po, mga kapartner. So maghahain sila ng resolusyon kasi meron silang mga agam-agam pa, And dito po sa mga involved sa mga insertions na ito, napapanahon na para mabulgar na yan kung sino-sino ba. At yung bang mga proyekto na yan ay natapos na o maipaliwanag ng husto bilang form ng transparency. So hindi lang po si congressman, si senador, di umano ang nagpapa-insert ng proyekto. Pati sa executive branch, outside DPWH, pati sa ibang sangay ng gobyerno pala, may secretary at may undersecretary na proponent din, mga insertions po, mga kapartner. Ano ang masasabi nyo tungkol dito? Kasi parang hindi talaga satisfied pa ang ating mga kababayan sa resulta po ng investigasyon. Ang nadidiin lang yung mga diskaya. Sino pa? Sino pa bang mga malalaking individual? Di naman malaking individual ba? Malaking individual ba? Contractor lang sila. Tapos yung mga nagsusoli ng pera, biruin nyo, nagsusoli ng pera, do you think na sila lang talaga? Wala nang ibang big fish? Asa na ang mga malalaking hindi satisfied yung ating mga kababayan? Hindi naman maglalakas loob yung mga individual na yon na makapagnakaw, makapangloko sa pera ng taong bayan kung wala talagang mas malaking kanilang sinasandalan po, mga kapartners. Nako po. Abangan ang susunod na kabanata. Ay, bago lang tayo magtapos, mga kapartner, atin pong kinakongratulate
si Pastor Apollo C. Kibuloy dahil siya po ay pinarangalan bilang Ministry Service Awardee at Youth Advocate of the Year sa Mindanao People's Choice Awards bilang pagkilala sa kanyang natatanging ambag sa lipunan. Bilang founding chair ng Keepers Club International, patuloy niyang pinapangalagaan at hinuhubog ang mga kabataan upang maging magaling na pinuno at tagapagtaguyod ng positibong pagbabago. Kilala rin po si Pastor Kibuloy sa kanyang malasakit sa pagtulong sa mga indigenous people at komunidad sa panahon po ng sakuna at iba pang mga pangangailangan. Maliban dito, kinilala rin ang Keepers Club International bilang outstanding youth organization for social responsibility and advocacy. So muli, congratulations kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Alam naman natin po na si Pastor Apollo C. Kibuloy mula noon hanggang ngayon, hanggang sa hinaharap, tuloy-tuloy po yung pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga labis na nangangailangan, mapabata man, mga kabataan, mga nakatatanda, mga biktima ng kalamidad, biktima po ng mga insurgency. Sa abot ng makakaya po ni Pastor Apollo C. Kibuloy, katuwang ang iba't ibang mga organisasyon at ng KOJC po, mga volunteers, mga private individuals, talagang ipapaabot po ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang pagtulong sa ating mga kababayan. Hindi po yan nagmamaliw, hindi lang po dahil sa tumakbo kamakailan si Pastor Apollo C. Kibuloy sa Senado. Matagal na po, dekada-dekada na pong nakalipas ng pinangunahan po niya ang pagpreserba sa ating kalikasan, pagtulong sa ating mga kababayan sa panahon po ng sakuna at kalamidad po, mga kapartner. So maraming salamat din sa mga bumubuo ng Mindanao People's Choice Award. Hindi kayo nagkakamali ng binigyan ng parangal si Pastor Apollo C. Kibuloy. Tuloy-tuloy yung pagtulong po ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa ating mga kababayan. Oy, bago lang tayo magtapos, sabi dito, dapat tuloy-tuloy investigasyon sa flood control scam. Kahit kaluluwa ni Cabral paimbestigahan, grabe naman to. Grabe si Sweetie Marie. Oo, si Erin Marceline. Maraming salamat po, mga kapartners. Huwag kalimutan mag-like, comment, share sa atin pong programa ngayon. Sabi dito ni Ate Mills, congrats Pastor, shoutout sa iyo from Taiwan, Taipei. Catholic man ako pero wala akong tinitingnang grupo. Maraming salamat. Ulitin lang natin ilang araw bago magpasko. 3 araw na lang po, mga kapartners. Pasko na. Merry Christmas and a Happy New Year. Ho, 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 ho. Mga ninong, mga ninang ko. Sumayin niyo po ang programang Makialam, Makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Magsasama-sama ulit tayo bukas dito pa rin sa SMNI Radio DCAR 1026. Huwag kalimutan mag-like, comment, share, mga kapartner, sa ating YouTube, sa ating YouTube channel, sa ating TikTok po. Maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng ating mga kababaeng nanonood din sa Facebook, ganun din sa ating Spotify. Oy, mag-like pala kayo, mag-follow sa ating Spotify. Makialam po, mga kapartner, hanapin nyo lang po sa Spotify. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Paalam!